Hindi ha? Mahal ng pusme. Ako ba sinaktan niya? Nakikipag-usap ako mayos? Sino? Iba sa akin yan. She first. Sinaktan na si Bella, kinakausap lang. Sinaktan na. Ako? Nakiusap ako sa'yo. Ate ko na. Diba pinaalis? Yun ang hirap. Yun ang hirap. Ate ko na, halika muna. Kasi nakikiusap ako. Di ba kasi nananakit? Nananakit ka kasi. Huwag kang magbitawin niyo kasi ako. Nakikipag-usap ako, tinulak niya ako. Ano dumudugo yung ano? Nakikipag-usap ng maayos? Sabi ko ba kasi huwag niya kausapin to. Huwag niya wala kang masusunod. Iba yung kasama mo. Naya naman kayo kay Kuya Bon. Uy! Hindi ko pinapakailan ang buhay mo. Wala naman kailangan. Pero iba yan. Bakit yan? Hoy, hindi. Sinaktan mo ako? Nakikipag-usap Huwag mo akong duduruin. Ay, sabukan mo. Sabukan mo. Sabukan mo akong batuin. Stop. Tinitigilan kita. Meron po nangyari sa isang accommodation sa Riyadh. Kausap ko po ngayon ang ilang Pilipina na may nangyari sa kanilang accommodation. Meron pong ilang mga OFW nakatira sa isang tatawag nilang accommodation na natsempuhan o pag-uwi nila sa kanila accommodation, tsempuhan nila yung kasama nilang babae. Nasa accommodation, may kasamang ibang lahi. Isko. Nagulat sila na nandoon sa loob ng bahay ang ibang lahi. Kaya nagkaroon ng komosyon, nagkagulo hanggang sa tumakbo na yung babae kasama ang ibang lahi dahil nga magkatawag na ng pulis sana. Pero na nangyari ay may nangyari nga na yung natakot yung babae. Pero bago nangyari yon, gumawa ng eksena yung babae at sinaktan yung iba doon nung sandali na yon. Alam mo po sa kabayan natin, ate, magandang umaga po sa inyo dyan. Anong oras na kayo dyan sa Saudi? Dito po sa Saudi, ano po siya sir, 12:30 po ng madaling araw sir. Nasaan kayo galing noon? Galing po kaming duty po sir, no? Nagkasundo po kami ng mga kasamahan ko na mag-TO. Okay? Ngayon po, without knowing po na pagpasok po namin sa bahay, kasi may kanya-kanya po kaming susi, naabutan po na isang kasama po namin na dilapatay po, naka-dim light po. Okay. Ay, naka-dim light. Madilim lang. Opo. Ngayon po sir, kinausap siya nung kaibigan namin na mahinahon. Alam mo naman na bawal na may ibang lahi. Bakit ganyan? Nag-hysterical na po siya sir. Wala kang pakialam. Sabi niya, wala sa buhay ko, kaligayahan ko to. Sabi niya sir, oo, kami pakialam sa kaligayahan mo, pero ibang lahi yan. Bawal ka magdala dito dahil puro tayo babae. Tama. Yan po. Ngayon po, nung pumunta po ako sa kwarto ng kaibigan ko para pagsabihan sila na wag maingay kasi may mga kapitbahay din na may mga kapitbahay kami na pagod din sa trabaho. Binuksan ko po yung ilaw. Sir, na-shock ako na nandun yung may lalaki po pala. Totoo po pala yung sabi sa siya ng lalaki. Okay. Ngayon po, minira niya po yung kaibigan. Wala naman pong kaalam-alam na pinagsasabihan lang siya. Nagpampuno po sila. Duguan po yung kaibigan ko. Tapos po ako, sir, kinuha ko yung cellphone para mabidyohan. Binuksan ko yung ilaw para mabidyohan ko si lalaki, sir, para may ibigay. Ang lalaki, nakita ko sa video, malaking lalaki na. Sir, master po, master po, kung di po ako nagkakamali, yung tao na yun. Tapos po, nakita niyo naman po yung sinend kong video sa inyo. Oo. Diba po? Grabe siya, kabastos. Kita mo OFW. Ngayon po, sir, fake ikama, fake papers, domestic helper, pero nagpapanggap po siyang nurse. Nako. Ngayon po, nung tumawag ng polis yung kasamahan po namin, kasi nga po sa city din po namin, kayo nga po ibang layan, puro kami babae. Ang nangyari po sir, awa na yung babae, yung kasama namin na wag daw, mag-usap daw. Sabi namin, kung kinausap mo kami na maayos at pinaalis mo yung lalaki, walang gulo, hindi na nakit ka eh. Bastos ka. Wala kang respeto sa OFW, yung mga matitinong OFW nadadamay dahil sa gagagawan mo. Sabi kong ganon. Pailam sa kaligayahan mo, buhay mo yan, pero wag nadadamay kami sa ganyan kung magkahulihan eh. Tama. Sabi ko, bago ka tumutong dito sa Saudi Arabia, alam mo yung policy at patakaran na mahigpit yan, hindi kayo kasal. Unang-una, ibang lahi pa yan. Ngayon po, nagmamakaawa siya. Inaawat po siya nung kaibigan ko para mahuli na sila. Hihintay na lang namin yung pulis eh. Ayun, nagpangbulong naman sila sa labas. Sabi ng kaibigan ko, di baling mahuli tayo dito sa kalsada. Sabi ko, sige, hayaan mong mahuli yan.
kahit mahuli tayo nag-aaway siya, sasabihin ko sa pulis na ipa-medical dahil meron yan kung naka-something na lalaki na 1 week na. Grabe po sir, ang kapal sobrang kapal ng mukha niya. Laris Ladrid Jumok ang pangalan niya sir, taga-Agusan del Sur. Nasaan na ngayon babae ngayon? Ay nagtatakbo sir, kasi parating na yung pulis eh. Hindi yung mga Sira gamit po niya, gamit yung mga damit niya naiwan. Ano, may mga gamit siyang naiwan dito. Tapos sabi po nung i-report namin bukas sa police station para po, hindi na siya kasi may susi po siya. So papalitan po namin lahat ng sinumukay ito tsaka ano dito, main gate. Sir, sa dami niya pong lalaki, sabi niya may mga Saudi daw siyang nasa likuran niya para tulungan siya. Ang sabi naman namin kung magkaulihan, sa Pilipinas ang uwi natin pero ikaw, may ebidensya kami. Saan ka pupulutin? Sabi ko gano'n. Kasi kami, wala kaming ginawang problema. Ikaw ang nagdala ng lalaki dito. At nananakot at nanakit. Sobra po sir, ang kahihiyan. Grabe. Mismong kapwa mo Pinay ang gagawa ng kapahamakan. Naniwala, sinabi ko na maraming na mapapahamak, ano? Sobra sir. Kaya nga po sabi ko, may intindihan ko pa yung mga nag-TNT na napagmalupitan. Pero yung nag-TNT parang sa lalaki sir. Yan ang parang grabe naman. Nakakahiya. Nagugulat lang ko sa mga imagine mo, umuwi kayo, nagulat kayo, may tao na may lalaki sa accommodation nyo. Nagawa niya yon? Opo, sobra. Nung narinig ng lalaki, natawag kami ng polis. Para po siyang natatakot na ano na po. Siyempre po ibang usapan na yun eh. Hindi sila legal. Pero yung babae sir, tingnan niyo ang sabi niya, wala kang pakailan. O di ba po? Grabe, ang kapal ng mukha yung taga-Agas Sur na yan. Kumusta ka niya? Okay naman ka dyan? Okay naman po sir. Ito, hindi pa kami makatulog kasi sobrang pagod sa duty. Tapos nagkapisikalan ako. Ako nga nagbibideo eh. Sinabihan pa niya akong pok-pok. Tapos nawala naman kami alam-alam. Siya nga po ang naaaktuhan namin na may ibang lahi na nagkapatungan sila sir. Grabe. Sobra sir. Kasi grabe po yung pananakot niya. Kami pa po ang tinakot niya sir. Siya ang may hawak na mga fake. Lahat. Nakakanginig sa galit kasi hindi marami na nagsasabi na nagpapaakyat siya na ibang lahi. Pero hindi namin nagsichepan dahil pare-pares kami may trabaho eh. Sabi ko kung sino pa yung takas, nagdadala ng lalaki, at siya pa ang may ganang manakit, sir. Di po ba? Ayan, narinig nyo mga kababayan ko. Yung mga sinasabi ko sa inyo, ang kababayan natin, isang accommodation sa Riyadh, nakagulo. Dahil yung isa sa kanila, nagdala ng lalaki. Masre daw ata, mukhang isturang Masre. Ang laki, nakita ko video eh. Malaking tao yung Arabo. Ayun, Arabo yun, hindi ko alam. Pero ang laki, ang takal.